Marami na din sa kanila ang nawala ng mga panlabang tandang nang siyang labis na ikinagulat ni Lanuli. Dahil sa kanilang nadatnan, tuluyan na ngang nakalimutan ni Lanuli ang ikwinento sa kanila ng ermitanyo tungkol sa kaharian ng mga diwata. Sa patuloy nila sa pagmamasid sa lugar, merong nakausap sila Mang Carpio na kasalukuyang nangangalaga sa lugar. Masaya kaming dumating kayo, Kaduming. Kayo na lang ang pag-asa naming malabanan ang mga mambabarang. Dahil sa larong sabong nagsisilabasan ang mga ito. Hindi yata nila matanggap ang ginawa sa kanila ng mga bantog na sabungerong nakaharap nila. Hindi namin ito magagapi kung sa totoong laban na. Dahil sa kakaiba nilang pakikipaglaban. Hindi namin alam kung saan din nanggaling ang sakit ng aking mga kasama. Kung kaya't labis namin itong ikinabahala. Wika ng isang antingerong mananabong din. Ganun ba? Ano bang estilo nito sa pakipagdigma? Baka makatulong itong mga bataan ko. Tanong ni Manong Duming. Wala ho kaming ideya, Kaduming. Kung nais ninyo, kayo na lang ang tumingin sa mga ito. Nang marinig ito ni Manong Duming, pinili na lamang ni Lanuling tunguhin ang mga nabiktima ng parang. Sumunod na din sila Mang Carpio upang makita nila ang susunod na gawin ng ermitanyo. Pagdating nito sa mga lalaki, nagwika ito ng, Lumayo kayo rito ng sabong. Ang lakas nyo sa karga ng mga manok, pero mismo sa katawan nyo, mahihina kayo. Wika ng ermitanyo. Ang iilan sa mga ito ay dinapuan na nga ng langaw sa kanilang pagmumuka. Na ibig sabihin, patuloy pa rin itong ginagambala ng mga mambabarang. Matapos nila itong masipat, doon na nga nag-umpisang magpakawala si Manong Duming ng mga usal. Saka nagwika sa kanila Danilo at Noli ng, Kayo Noli, Danilo, magpunta kayo sa paradahan. Tingnan ninyo kung hindi pa natatapos ang pasabong. Gawin nyo lang ang mga dapat ninyong gawin upang kumagat ito sa ating gagawing patibong. Nang marinig ito ni Lanuli, agad naman itong gumawa ng hakbang upang sundin ang sinabi ng ermitanyo. Bali sila Nuli, Danilo, Lando ang pupunta at samahan naman sila ng mga kasamahan nilang nauna sa lugar na yon. Habang naglalakad silang 5 papunta sa nasabing sabungan, may inabiso naman si Nuli sa mga kasama niya. Lando, ikaw ang magsisilbing tapagmasid sa labas. Kami naman ni Danilo, kakasa kami ng sabong upang kunin ang atensyon ng mga mambabarang na yan. Kapag natalo natin sila sa labanan, paniniguradong sundan tayo nito hanggang pagsapit ng gabi. Paninigurado, ito ang inaantay nila Manong Duming. Wika niya. Matapos nilang mag-usap, patuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa dumating na sila sa sabungan ng lugar. Ayon kay Nuli, nung pagpasok pa lang nila sa sabungan, sari-saring mga panabong ang kanilang nakikita na may nakaluklok na agimat at anting-anting sa kanilang mga manok. Sila Nuli naman noon, patuloy pa rin sa paglalakad sa loob hanggang sa may humarang sa kanilang grupo na 6 na kalalakihan. Teka, saan ang punta nyo? Sulutan? Dito na lang kayo makipagtatapat. Bigyan ko pa kayo ng partida.
Huwag na kayong pumunta roon. Sinasabi ko sa inyo, bukod sa matatalo kayo roon, bibigyan pa kayo ng tag-iisang sakit na kahit sa pag-uwi nyo, kukot-kot ito sa mga buto nyo. Wika nito sabay tawa habang hawak-hawak nito ang isang panabong. Tawa ito ng tawa sa kanila na para bang may ibig ipapahiwatig sa kanilang pangkat. Nang matapos nitong magsalita, sa isip-isip nila Nuli, baka ito na ang mga nilalang ang bumarang sa kanilang kapwa sa bungero. Sininyasan niya ang mga kasama niya na huminto na muna. Baka naman ho, Manong. Pataran nyo kami ng hindi pantay ang laban. Sayang naman ho ang mga panabong namin. Malayo-layo pa ang nilalakbay namin eh. Sagot ni Nuli sa lalaki. Ito na nga eh. Kayo na nga ang binigyan ng partida. Ang dami nyo pang dada. Wala kaming paki kung saang lupalop kayo nang galing. Wika nito, sabay lapag ng kanyang panabong. Sa sandaling nakita nila Nuli ang hawak nitong panabong, masasabing ang binigyan sila ng partida ng kalaban nila. Medyo mababang manok ang itinapat nito sa kanila, pero may isang bagay ang hindi sinabi ng lalaki sa kanila. May mga karga itong inilagay sa pambato niya na hindi sinasabi. Pero kahit anong galing sa pagtatago nito, kitang-kita pa rin itong sinuli ang mga tinatago nito. Hindi naman ito inatrasan nila Nuli. At hindi pa rin sila nagpapakita ng mga bagay na maaring magpabuko sa kanilang plano. Nakaantabay lang ang mga kasama ng mambabarang habang nag-uusap sila. Nang pumayag na sila Nuli sa alok ng mga ito, kaagad naman silang naghanap ng isang lugar kung saan gagawin nila ang pagkakabit ng tari ng mga manok. Matapos nilang lagyan ng tari ang tandang, sabay-sabay naman sila ng kanilang grupong lumapit kung saan paglalabanin ang manok. Paghawak pa lang ni Nuli sa bakod ng nasabing sabungan, alam niyang may enerhiya ditong nananalaytay upang linlangin ang mga nanunood. Nilagpasan lang naman ito ni Nuli at dali-dali nang pumasok sa loob. Pagharap nila ng nasabing grupo, ramdam na ramdam nila Nuli ang mapamwasak na presensya ng mga ito na panig sa kadiliman. Walang sabi-sabi, kaagad tinawag ni Nuli ang mga gabay niyang mga bubuyog upang sanggain ang mga ginagamit na barang ng kalaban. Pagbitaw niya ng kanyang tandang sa lupa, kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang mga nagsisilakihang mga alakdan na umusli sa lupang kinatatayuan ng kanyang manok. Nang makita ito ng mga kumpol na anino ng mga bubuyog, kaagad itong sinugod ng walang pag-alinlangan pa. Kasabay ng pagkontra ng mga bubuyog sa mga barang ay ang pagsalpukan ng mga tandang. Dahil sa nalihis sa ibang bagay ang pinakawala ng mambabarang, walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Nuli ang kalabang tandang. Punong-puno ng mga dasal ang ipinabaon niya sa tandang niya, kung saan manghina ang anumang nilalang na ibabato dito ng kalaban. Sa ilang segundo lang sa pagsalpukan ng mga tandang, kitang-kita sa mga mata ng mambabarang ang pagkabahala sa laban ng manok. Tila ba hindi umubra ang mga tinatawag nitong kasapi dahil sa mga nakita ng kaanib nila Nuling kanilang nirispakan.
Dahil sa mga nakita ng kaanib nila Nuling, kanilang nirisbakan, hindi mapaliwanag ang saya nitong nararamdaman. Nang mapagtanto ng karyador na hindi na tumuka pa ang kalabang manok, doon na idineklarang talo ang panig ng kalaban nila Nuli. Animoy hindi matanggap ng kalaban nila ang pagkatalo dahil sinipa pa nito ng napakalakas ang bakod ng sabungan. Habang nagkatipon-tipon sila Nuli sa labas, napapansin niya ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Walang sabi-sabi, kaagad siyang nagpuder sa katawan at doon niya napagtanto na unti-unti na silang pinaramdaman ng mga mambabarang. Mas magandang yatang balikan na natin ang ermitanyo. Hindi ako mapapalagay sa lugar nito. Wika ni Calusio na kaanib ng kanilang samahan. Agad naman silang umalis sa lugar at tinungo ang kinaroroonan nila Manong Duming. Pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama, agad naman nilang ipinagsasabi ang kanilang mga nasagap na balita. Nang marinig ito ni Manong Duming, doon na ito nag-umpisang magpakawala ng mga usal upang alamin kung saan napabilang ang angkan ng mga mambabarang na kanilang nakalaban. Ang ginawa ng ermitanyo ay pinapainom isa-isa ang biktima ng mga barang ng mga langis na punong-puno ng mga usal. Meron ding mga bato at ugat ang mga yon nang siyang mabisang pampapuksa sa mga insektong nabibigay sakit sa mga kasama nilang na barang. Habang patuloy nilang pinagmasdan ang mga ito, doon nila napansin ang pagkukulay lila ng mga katawan nito na isang pahiwatig na hindi ordinaryong mambabarang ang kanilang kinakalaban. Nang masipat ito ng dalawang ermitanyo, pinili na muna nitong lisanin ang silid na kanilang kinaroroonan upang kausapin ang ilan sa kanilang mga kaanib. Nang masipat ni Nuli ang pagmamadali ni Manong Duming, pilit niya itong tinatanong pero bigo silang makakuha ng sagot dito. Dahil sa ipinakita ni Manong Duming, nabalot ng pagtataka ang pangkat ni Nuli. Alam niyang merong ikinabahala ang kanyang maestro dahil sa mga nalaman nito sa mga kasama nilang dinapan ng barang. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat nga ni Manong Duming ang lalaking nakausap nila kanina pa upang muli itong kausapin. Dala ng kuryosidad nila Nuli, pinilit niyang mapakinggan ang mga sasabihin ng kanyang maestro sa lalaki tungkol sa mga bagay na kanilang natuklasan. May dugong siring ang inyong nakalaban. Papanong nagkaroon ng hindi pagkaunawaan sa ganong mga nilalang ang inyong pangkat? Alam kong hindi titigil ang mga ito dahil ang mga kasama mo ang naunang makipaglaban sa kanila. Sa ngayon, nais kong tumungo ka ng Tubaw upang makahingi ng tulong sa nakatira sa lugar na yon. Hikayatin mo ang lahat na antingirong iyong makikita at kung kinakailangan ay gamitin mo ang aking pangalan. Gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ng lalaki, agaran din naman itong naghahanda para sa kanilang paglalakbay. Pinili niyang mag-isa na lamang tumungo ng Tubaw upang mas mapadali ang kanyang pagbalik. Bago pa man tuluyang tumalikod ang araw sa kalupaan, nakaalis na ang taong inutusan ng ermitanyo. Pagsapit ng gabi, matindi ang paghahanda nila Manong Duming
at ng pangkat ni Luli upang makagawa ng harang sa mga mambabarang na may dugo ng siring. Alam ni Manong Duming na hindi ito purong dugo ng siring, kung kaya't hindi ito ganong makapangyarihan. Laking pasasalamat na lang niya ng mga oras na yon dahil wala pang kapangyarihan ang mga mambabarang na yon na tumawag ng mga nilalang na kung tawagin ay busaw. Wala ding alipin na mga balbal ang mga ito, kung kaya't hindi problema sa kanila kung makipaglaban. Pero kahit hindi ito gaanong makapangyarihan, nanatiling nag-iingat pa rin si Manong Duming sa kadahilanang maaring mailagay sa panganib ang kanilang mga buhay kung magpapakampante sila sa magiging labanan ng mga nilalang na yon. Habang wala pang ginagawang aksyon ang dalawang ermitanyo, pinili nitong alamin ang detalyeng makapagturo sa kanila sa mga tirahan ng mga mambabarang na kanilang kalaban. Ilang oras pa ang makalipas, tuluyan ng lumalim ang gabi. Pinili na nila Danilo at Nuling magpahinga na muna upang magkaroon ng lakas kinabukasan. Ang ila nilang mga kasama sa bahay na yon ay kanya-kanya nang naghanda ng mga pagkain upang meron silang mapagsasaluhan. Habang kumakain sila, Manong Duming, hindi mapigilang magtanong nila Nuli, "Manong, makakaya ba nating labanan ang mga nilalang na may malalim na aral sa pambabarang? Hindi ba't mapanganib ang mga ito? Kung espiritual kumbati lang ang ating digmaan, medyo tagilid tayo." Wika niya. "Oo, iho. Masyadong mapanganib ang mambabarang na ating kinakalaban ngayon. Pero dahil sa barang din ang sandata nitong si Carpio, madali tayong makahanap ng mga bagay na ikapanghihina ng mga yon. Huwag kayong mag-alala. Hahanap kami ng paraan upang matuntun natin ang kanilang kinaroroonan. Sa oras na mahanap na natin ang kanilang kinaroroonan, doon na kayo lulusob upang pagpapatayin ang mga ito. Sa ngayon, huwag muna kayong gagawa ng hakbang upang maiwasang malagay kayo sa panganib." Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito nila Nuli, tumango lang naman ito at nagpatuloy na sa kanilang kinakain. Panay ang pagtingin sa kanila ng mga kapwa nila sa bungerong antingero sa kainan. Matapos nilang kumain, doon na ipinikilala ng ermitanyo sila Danilo at Nuli sa kaanib na samahan ni Castancio na mga antingherong sabungero na nasa lugar ng tarusan. So mga kaermitanyo, medyo mabahaba yung record natin ngayon dahil medyo bumabalik na yung lakas natin eh. Yung una kasi mga kaermitanyo, kaya puro reply lang ako kasi kinakapos ako ng paghinga. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, may problema sa katawan ko. Pero masasabi ko okay na kasi nakakatakbo na ako ng medyo mahaba-haba eh. Yun lang. Maraming salamat. At sana mawawala na yung tampo nyo sa akin.